Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Escudero ay tatanggalin di umano sa pwesto sa Senado anumang oras. Ito'y dahil sa malaking kontrobersiya na kinasasangkutan nito. Ayon sa balita, ay nakarating na sa Pangulong BBM ang ginawa nito sa budget insertion na di umano'y nagkakahalaga ng mahigit 142 billion pesos sa national budget ng 2025. Dahil dito ay nagalit di umano si PBBM dahil hindi nito alam ang ginawa na budget insertion ni Escudero. Napapabalita din na magsasagawa ng investigasyon sina Senator Lauren Legarda, Senator Soto, Lacson at iba pang mga senador sa national budget ng 2025. Kaya naman, noong nagdaang sona ng Pangulo ay bukang bibig niya na magsasagawa ng masusing investigasyon sa ipinaglaanan ng national budget at binalaan din niya ang mga opisyal ng pamahalaan na gumawa ng tama at tigilan na ang pangungurakot sa kaban. Samantala, ay nagbabala ang ilang mga opisyal sa maaaring constitutional crisis dahil sa nangyayari sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ito'y pagkatapos na ibinasura ng Supreme Court ang impeachment complaint na inihain ng Kamara dahil di umano na ang impeachment na isinusulong ng taga-Kongreso ay unconstitutional. Naayon pa sa ilang mga senador at mga taga-Kongreso ay sana ipinayagan na lamang na mag-trial ang Senado ng Supreme Court dahil ito ay nakalagay din sa konstitusyon. Nanindigan naman ang ilang mga senador na dapat ay sundin ang utos ng Supreme Court na tinutulan naman ng ilang mga senador na pabor sa impeachment. Dahil dito ay ikinababahala ng marami na ang isyong ito kung hindi maaagapan ay maaaring humantong sa constitutional crisis dahil sa mga sangay ng pamahalaan sa bansa na hindi nagkakaintindihan. Isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Senado, Senate Blue Ribbon Committee. Ang trabaho ng Senate Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Yan yung Blue Ribbon yan. Yung mga corruption. Tulad ngayon, ang gusto ni PBBM, imbestigahan ang mga flood control projects. Imbestigahan. Saan napunta ang mga flood control projects? Hindi lang flood control, infra. O ang mag-iimbestiga niyan, Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee yan. So ngayon, medyo maselan yan na trabaho, binigay yan kay Marcoleta. Baka naman, kaya kinuha yan ni Marcoleta dahil gagamitin niya na platform para ang imbestigahan niya yung mga proyekto ng Marcos at ng Romualdez. Kapag ganun ang ginawa niya, hindi siya tatagal sa Blue Ribbon. Hindi siya tatagal sa Blue Ribbon. Siyempre, kilala siyang diehard na Duterte. Kilala siyang kasama sa Duterte Block. Ngayon, inappoint siya ni Chis Escudero yan. Bahagi ng usapan daw yan. Sabi ni Jingo Estrada, nandil na daw yan. Bahagi ng ano. Ngayon, nandyan siya bilang Blue Ribbon Committee Chairperson. Hindi pwede na magiging diehard siyang Duterte, titirahin niya ang Marcos at ang Romualdez. Gagawin ng Malacanang ang paraan na masibak siya dyan kung talagang maramdaman ng Malacanang na palaban siya sa Malacanang. Kahit si Chis Escudero maiipit. Matutulad yan kay Matutulad yan si Chis Escudero kay Subiri. Alam naman natin ang nangyari kay Subiri. Di ba si Bato sa si Subiri magkasanggang dikit? Kahit oposisyon si Bato, nasundo siya ni Subiri. Si Subiri naman Marcos, Malacanang. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng whistleblower yung sino ba yon? Si Jonathan de la Cruz. Ay, De Los Santos. De Los Santos ba yon? Jonathan de Los Santos. Ngayon, yung Jonathan de Los Santos, mayroon siyang mga expose, mga pasabog tungkol daw sa pagiging bangag ni PBBM. Ngayon, inimbestigahan ni Bato yon. Inimbestigahan ni Bato. Gusto niya kasing palabasin sa publiko yung mga sinasabing pulburon video Kaya ang ginawa ni Bato, ginawang resource person sa committee niya on dangerous drugs, si Jonathan. De Los Santos ba yon? De Los Santos? Jonathan De Los Santos ba yon? Pasensya na. Morales.
My name is Nol E. Morales. Salamat. My name is Nol E, ha? Morales nga pala. Alam nyo, malilimutin na rin ako. Ano na pala? Matanda na rin ako, ha? Louie Abapo Gonzales. Salamat, ha? Salamat. Morales nga pala. Okay. Ngayon, ang ginawa ni Bato, nag-imbestiga, pinabuelo si Jonathan Morales. Salamat sa inyo, Danilo Ignacio, Takumi, Kapang TV, Ernesto Alarcon, MGK, salamat sa inyong lahat. So ngayon, nag-imbestiga si Bato. Ay siyempre ang iniimbestigahan doon, si PBBM, ay nagagalit na ang Malacanang. Nagagalit na ang Malacanang. Bakit pinapabuelo mo yan? SP, Senate President Cheese, bakit pinapabuelo mo yan? Ipatigil mo na yan si Bato. Hindi naman mapatigil ni Subiri si Bato. Hindi naman napatigil ni Subiri. O anong nangyari? Ulo ni Subiri ang nasibak. Di ba? Nasibak si Subiri dahil doon. Yan na naman ang pwedeng maging problema ni Cheese kay Morales. Kung si Morales ay mag-iimbestiga, ang titirahin niya sa investigasyon ay ang mga projects, mga issue ng katiwalian sa Marcos at Romualdez. At habang iniimbestigahan niya yon, ay nasisira na ang Malacanang. Nasisira na ang Malacanang. Ang gagawin niyan ngayon, tatawagan yan si Cheese. Cheese, ano ba yan si Marcoleta? Ano ba yan si Marcoleta? Hindi mo ba yan ano yan eh? Nasisira na ang Malacanang, nasisira na si Presidente. O, walang magagawa si doon, walang magagawa si Cheese, kundi sabihan si Marcoleta. So ngayon pa lang, parang pinaparamdam na ni Marcoleta sa Malacanang, hindi nyo naman ako kaaway. Hindi naman ako pro Duterte Black. O, yan na yun. Yan yung mensahe na gustong iparating ni Marcoleta sa Malacanang, na huwag mag-alala sa kanya. Hindi naman siya pro Duterte. Ano ang reason bakit niya kailangang ipaabot yung ganong mensahe? 1, para hindi siya pag-initan ng Malacanang. 2, para hindi rin pag-initan si Cheese malagay sa alanganin. Kasi baka ang mangyari, sibakin si Cheese Escudero, pag nasibak si Cheese Escudero, sibak din sila. Yung grupo nila na ngayon ay maraming kumiting hawak sa Senado, wala yan. Yan yung pinaka-reason yan. Yan yung pinaka-reason yan sa tingin ko, sa tingin ko. Kumbaga gustong iparating ni Marcoleta sa Malacanang, huwag kayong mag-alala sa akin. Huwag ninyong isipin na gagamitin ko tong Senate Blue Ribbon Committee laban sa inyo. Hindi. Magiging fair ako. Hindi naman ako pro Duterte. Yun. Kaya ganun yung statement niya. Hindi naman ako pro Duterte, hindi naman ako Duterte Black. Di ba? Kaya lang ang tanong, totoo nga kaya yun? Totoo nga kaya yun? O sabi ni San Marino, ngayon na nakapasok na siya sa Senado, maglalaro na yan si Marcoleta kung saan siya makikinabang. Yun na nga. Yan yung dyan. Yan yung, siyempre, ngayon, kailangan niya na ring tanggapin ang reality. Hindi siya pwede dyan na maging diehard Duterte. Pag naging diehard Duterte siya dyan, yung committee niyang hawak, napaka-importante niyan, Blue Ribbon, baka masibak siya dyan. Yan yun. Kumbaga, ang lumalabas dyan, pinapaabot ni Marcoleta sa Malacanang at sa kampo ng Marcos, hindi nyo ako kalaban. Hindi naman ako pro Duterte Black. Independent ako. Kaya lang naman ako napasama sa Duterte Black kasi inadapt nila ako. Pero ako, independent ako. O yan. Yan ang ni Marcoleta. Kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Fair ako. O yan. Bakit kailangan niyang iparating yung ganyang mensahe? Para hindi siya pag-initan. Para hindi rin pag-initan si Cheese. Delikado yan si Cheese Escudero. Delikado yan. Parang yun nga, ang matutulad niyan, yung nangyari kay Jonathan Morales. Bato. Si Bato, inimbestigahan si Jonathan Morales. Tuwang-tuwa sila Bato kasi sirang-sila si PBBM doon. Ilang hearings yun, ang pinag-uusapan, pulburon, bangag. Di ba? Ito, may impormasyon si Romel Marling Bundok.
May usapan na ang INC at si PBBM. Na-appoint lang ng isang INC member, Randy B. Escolango sa DOH, replacing Rosario Bergeri as USEC. Ganun ba? Iko-confirm natin yan. Yan. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa tingin natin, ganun ang play dyan. Kumbaga, pragmatic din itong si Marcoleta. Alam niya, mahirap siyang makipagmatigasan dyan. Kapag nakita ng Malacanang na talagang ginagamit niya yung blue ribbon laban para siraan sila, hindi magdadalawang isip ang Malacanang, tawagan si Cheese. Iayusin mo yan si Marcoleta. Or else, ikaw yung masisibak yan. Yan ang nangyari kay Bato. Yan ang nangyari kay Subiri. Tinanggap naman yan ni Subiri noon. Ay di ba sabi ni Subiri, hindi nga makapaniwala sila Jingo Estrada eh. Sabi ni Jingo Estrada, 22 kami noon sa majority, 2 lang yung minority, si Coco at si Risa. Pero napalitan pa rin si Migs. Ganon. Bakit? Kasi pag gumalaw yung mga makapangyarihan sa Malacanang, ang mga senador susunod yan. Yan ang nangyari kay Subiri. Kahit si Subiri, sinabi niya yan eh. Di ba? Sabi ni Subiri, natanggal ako dahil hindi ko sinunod ang sabi ng mga makapangyarihan kaysa sa akin. Sino pa bang mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Di ba? Yan yung ano dyan. Anyway, kumbaga, medyo nag-iiba ng style si Marcoleta. Kaya, hindi siya sumama doon sa 5 dapat sila na hindi aaten sa zona eh. Pero hindi siya sumunod. Sabi ni Marcoleta, hindi naman pwedeng hindi umaten. Pangalawa, di ba nakita natin nakikipagbiruan siya kay Marcos. Yun. Pero ako, tingin ko, hindi naman mawawala ang pagka-pro Duterte niya. Hindi naman mawawala yan. Matindi, yan? Pro Duterte talaga yan. Kaya lang, siyempre, nakikipaglaro. Nasa liderato ka na ng Senado. Bong Aragon, salamat sa pag-send ng donation. Siyempre, nasa liderato ka na ng Senado. Mataas ang posisyon mo. Mabuti kung minority siya. Ibig sabihin, talagang hanggang sa Senado, laban siya sa Marcos. Ay nasa majority siya eh. Super majority. Blue Ribbon Committee. Mayroon pa siyang hawak na ibang committees. Yung Trade in Entrepreneurship yata, hawak niya pa eh. Marami siyang pabor na nakuha. Sila nung mga Duterte na mga senators, maraming nakuhang pabor. Dumistansya na si Marcoleta. Di raw siya Duterte Black eh. Ayon kay Marcoleta, hindi raw siya Duterte Black, mga kabunyog. Ito yung niya. Laman niya ng mga balita ngayon ha. Ayan Hindi po ako nang iintriga. Yan Marcoleta clarifies, I am not part of the Duterte Black. Yan ha. Sasabihin na naman ng mga DDS dito, nang iintriga. Hindi po. Shout out sa Taiwan, sa mga Taiwan caregivers, sa grupo nila Kabunyog, Carlito de la Vega, kumusta kayo dyan? Good morning din sa Cagayan Valley kay Lowell Concepcion. Shout out sa inyo. Yan mga Kabunyog. Marcoleta clarifies. I'm not part of the Duterte Black. Alam naman natin si Marcoleta na talagang matindi ang pagka-Duterte niyan. Matindi ang pagka-Duterte niyan. Nung kainitan ng investigation sa confidential funds ni Sara, at saka yung budget ni Sara sa House, ay muntik na silang magsuntukan ni Paduano eh. Di ba? Muntik na silang magsuntukan ni Paduano. Matindi yan talagang matindi ang pagka-Duterte niya ni Marcoleta. Nung nakaraang elections, kasama talaga siya nila Bato, nila Bongo. Kahit nung pumunta pa siya sa Dahig, di ba? Nagsalita pa siya doon sa Dahig, the Netherlands. Nagrally sila doon sa Duterte Street. Kaya kilalang kilala at walang duda na Duterte yan si Marcoleta. Tapos ngayon biglang-bigla ngayon, ang sinasabi niya, I'm not part of the Duterte Bloc. Ano ba talaga? Ano bang nangyayari? Dumidistansya na ba siya sa Duterte? O may mayroon lang laro, mayroong plano sila Marcoleta. Ayan. Ito yung kumpletong sinabi niya. Natin, mga Kabunyo.
Ito yung kumpletong sinabi. Ayan, ito mas mahaba-haba ito. Ano yung paliwanag ni Marcoleta? Ayan mga kabunyog. Basahin ko ha. Basahin ko. Sabi ni Marcoleta, hindi ako PDP laban eh. Adapted lang ako. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nilang Duterte Black ako. Napagkakamalan kasi tayo na Duterte Black kasi nilalabanan natin ang karapatan ng kahit sino. Nilalaban natin ang karapatan ng kahit sino. Wala naman usapan na huwag kaming pupunta. Bakit naman kami hindi pupunta? Katungkulan namin yon, nakalagay sa konstitusyon. Tungkulan ng bawat senador na pumunta sa SONA. Tungkol naman sa binati ako ng Pangulo, palagay ko naman isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Senador naman ako, Pangulo naman siya. Kaibigan ko naman siya. Alangan namang hindi kami nagkamayan man lang. Ang sinasabi diyan ni Marcoleta, yung di ba nag-decide yung Duterte Black Senators na hindi, nag-decide yung mga Duterte Black Senators na hindi sila a-attend sa SONA. Ngayon, 5 sila na sinasabing Duterte Black Senators. Si Padilla, si Marcoleta, si Bongo, si Batot, si Aimee. Pero ang nangyari, si Marcoleta hindi sumunod sa usapan. Si Marcoleta hindi sumunod sa usapan. Tumuloy siya. Umattend siya doon sa sa SONA. Kaya ngayon pinag-uusapan 'yon. Bakit ka umattend sa SONA samantalang yung mga kasamahan mo sa Duterte Black ay hindi? Talagang pinanindigan nila, hindi sila attend sa SONA. So ang paliwanag ni Marcoleta, hindi naman ako Duterte Black. Yun ang sinasabi niya. Sabi niya, hindi naman ako Duterte Black. Adapted lang ako ng PDP laban. Independent daw siya nung tumakbo. Kaya lang naman daw siya sinasabing Duterte Black kasi pinaglalaban niya ang kahit sino man. Si Duterte, si Digong at si Sara. Yung pag-attend niya daw doon sa SONA, natural, senador siya, obligasyon nilang umattend. Ay hindi niya alam bakit yung mga kasama niya hindi umattend. Yun namang nakuna ng video na nakikipagkamay siya kay PBBM, nagtawanan pa sila, parang nagbiruan, pagkaibigan niya daw si PBBM, magkaibigan naman daw sila, ilangan namang hindi sila magkamayan. Anong masasabi niyo dyan? Basahin ko nga yung mga reactions ng mga viewers natin. Mahilig po kasing pumapilyang si Marcoleta, may pagkabalimbing din, sabi ni Bilya Jamson. Parang mafusing movies daw, sabi ni Rodel Daba. Ayan mga kabunyog, mga kaubayan. Sabi ni Ronnie Santiago, budol yan kabunyog, dutai yang si Marcoleta eh. Julia Rafael. Kumbaga sa, huwag naman nating sabihin nito. Baka maano ko nito. Kung sa hayop daw, si Marcoleta ay ibon, kaya hindi sobrang animal. Ano bang ibig sabihin mo? Nawala ako sa pag-discuss ko. Ikaw talaga, Julie Rafael. Julie Rafael, Pero si DM family, basta ako, Tony, wala akong tiwala dyan kay Marcoleta. Baka diskarte lang yan na nakakatakot yan pagkatiwalaan. Ang sabi ni Julie Rafael, yung 4 na hindi umattend, sobrang mga animal sila, walang utak. Si Bato, si Bongo, si Aimee, si Rubin, maliit ang utak. Si Marcoleta, ibon. Pakitang tao lang yan, sabi ni Jose Fulcher. Mag-ingat daw si PBBM dyan, sabi ni Moonspace. Kay Marcoleta, Judas smile lang yun. Ayan. Nagbabalat kayo lang yan. Si Marcoleta, traitor yan. Yan. Iba-ibang reactions Pero mas marami ang reactions. Maraming reactions, hindi kumbinsido. Hindi daw, ano lang yan. Parang may pakulo na naman yan si Marcoleta. Sabi ni Andes Seriano. Okay daw signal. Kumusta kayo dyan sa Taytay Rizal? Francisco Alcoreza? Si Arnel Sebastian, shout out po sa Batanes, Ray Bilangel, Jane De La Cruz, Jerry Runyo, nanonood sa Silang Cavite. Pero si Jane De La Cruz sabi niya, sana nga umalis na yan si Marcoleta sa mga Duterte. Pero sabi naman niya,
Rocky Villasis, hindi, kunwari lang yan, ispa yan, huwag maniwala dyan. INC yan si Marcoleta, sabi ni Jen de la Cruz. At ang INC sa government yan nakapanig. Yan naman ang paliwanag ni Jane de la Cruz. Ano pa ba? O dito nga sa Facebook, tingnan ko rin ang mga reaksyon sa Facebook. Sabihin ng mga nasa Facebook nating viewers, attorney, YouTube lang naman binabasa mo eh. O sige, ito. Si JR Madrigal, nanonood sa atin sa Southern California. Si Archie Balasi, wag manlin lang, attorney. Ha? O, nako, kunwari lang yan si Marcoleta, sabi ni Lance Roan Ocasyon. Bing Jamson, good morning. Good morning din, Buboy Barkama. Si Tito Solitario Ilustrisimo, sabi niya, sino nga bang kanyang pinagluluko? Yun. Palabas lang niyan. Maliwala naman tayo dyan, attorney. Sabi ni Riden Cardinio Lualhati Ramirez. Baka natauhan na si Marcoleta, attorney. Oh, sabi ni Mitch Jimenez to. Nahirapan naman ako diyang sinimage mo, Mitch. Riden Cardinio Lualhati Ramirez. Baka may hidden agenda, attorney. Attorney, kunwari lang yan, sabi ni Pilio. Oh, no kolekta na. Kunwari lang yan, Tescopino. Pero sabi ni Archie Balasi, the best senator, Marcoleta, tama naman yan. Hindi, pang-sariling interest lang yan kay Marcoleta, attorney. Sabi ni Padilla Lotsky. Nagkukunwari lang yan, Yustakyut Taklan. O anyway, ang dami ha. Ang daming reactions. Buhay na buhay ang reactions dito sa topic natin ha. Nabasbasa na yan ng totoong Holy Spirit, attorney. Sabi ni Cesar Yarte. Okay talagang inyong mga reactions eh. Hindi yan titiwalag sa DDS. Kita naman natin ginawa niya noon. Pakululang at pakawalan ng DDS yan, sabi ni Julie Lim. Manlin lang yan, kunwari lang yan, sabi ni Romeo Raya. O yan, marami. O dito sa Attorney Ricky Tumotorgo, John Gonzales, kunyango, traidor yan si Marcoleta, sinungaling, greedy, stupid, vagabonds. Ang daming sinabi ni John Gonzales. Ano pa ba ditong sinabi? Marcoleta, pabutbuton, Alan Tubo, Pagaura. Hindi ko alam yung pabutbuton Maaring na-realize niya na kailangan niyang lumagay na sa tama. Political pragmatic lang kasi gusto niya ipanalo ang pagkasenador. In short, nahimasmasa na. Sabi ni Eleno Chernishev. Si Ranil Tubo, hindi ko to babasahin. Maano ko nito. Sa 10 sinabi niyan, 11 ang mali. Sabi ni Nico Tonyo. Mas marami yung hindi naniniwala na sincero si Marcoleta sa ginawa niyang yan. Anyway, ano bang nangyayari? Ako sa tingin ko ganito. Kung akong tatanungin nyo mga kabunyog, mga kababayan ito opinion ko to. Ako nabasa ko na yung ilang opinion nyo. Binigay sa kanya yung isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Senado, Senate Blue Ribbon Committee. Ang trabaho ng Senate Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Yan yung Blue Ribbon yan. Ang kailangan ipaliwanag talaga. Ang gusto ni PBBM. Yung nangyari sa Senado. Pagkatanggap ng Senado, hindi kaagad inaksyonan ni Chis Escudero. At nang dumating na ang June, dinelay, pati July, dinelay. Tapos ngayong July 25, nagdesisyon ang Senado, patayin na yan. Kaya nagdesisyon ang Korte Suprema, unconstitutional yan. Di wala ng sesyon ang Senado. So, ano dito? Parang mahiwagang pangyari. Alam na yata ni Chis. Mukhang nasa plano nila Chis yan. Parang nasa plano nila na i-delay natin. Pagka-delay natin, hintayin natin kasi maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema. Pag pinatay ng Korte Suprema yan, di wala na, tapos na. Kasi kung hindi dinilay ni Chis Escudero yan, kung nagkaroon ng trial noong March, April, May, impeach sana si Sara. Convicted sana yan or acquitted. Hindi sana makikialam ang Korte Suprema. Kaya ang nangyari dito, talagang planado. Parang planado, coordinated yung ginawa ni Chis na pag-delay saka itong pagpatay ng Korte Suprema. Parang mayroong mayroong kung sa scripted lahat. Scripted lahat.
Kaya ano ito mga kabunyog mga kababayan, yan yung posibleng mahiwagang pangyayari dyan. May mga usapan dyan. May mga galawan dyan. May mga nag-usap dyan. Ha? At ang kapalit naman yan, sa mga ginawa na yan ni Chis Escudero, suportado siya ng mga pro-Duterte senators na maging Senate President. Yan naman. So lalabas Lalabas, nakakabit yung pag-delay ni Chis, dinelay ni Chis, parang ang kapalit naman yan, yung mga pro-Duterte black senators susuporta sa kanya na maging Senate President siya. Pero sabi ni Chis, hindi naman kakabit yung pagiging Senate President ko sa suporta ng mga pro-Duterte sa aking pagiging Senate President. Sino namang maniwala? Sino namang maniwala na walang koneksyon? Naniniwala ba kayo mga kabunyog mga kababayan? Na yung pagsuporta ni Chis sa impeachment, yung mga pag-delay niya, ay yung pagsuporta niya na wag ma-impeach si Sara, ma-delay ito, parang yan bang mga, yung pagiging Senate President niya, walang connection doon? Maniwala naman tayo. Sabi ni Alberto Basco, kaya po pala panay move ng date, yun pala ang dahilan. Yun. Di ba? Di ba? Lumilitaw na ngayon na yun ang dahilan. Parang dinidelay mo yung game, i-delay mo, kasi mayroong mangyayari, hintayin natin yun. Di ba? Ano ito? Ano yan eh, hindi malayong ganun yan. Hindi malayong ganun yan. Bakit? Sa mga nangyaring ito, parang ano yan? Ano lang tawag dyan? Coincident? Coincidental lang ba yun? Na parang, ano yan? Hindi nangyari ang lahat ng yan ng ganyan na lang. Diba? Katulad ng bakit na-delay sa Kamara? Ay, mayroong plano doon. Bakit hindi matuloy-tuloy yung impeachment sa Senado? Dinelay from February. Hanggang June, pabago-bago ng pizza. Hanggang July, pabago-bago ng pizza. Maniwala naman tayong walang nasa likod nun. Walang planong nasa likod nun. Si Lacson nga nagsabi na, may mahiwagang pangyayari. Ang pagkakaiba lang niyan, hindi niya dinitalye. Tayo na ngayon yung nag-fill ng gap. Kung ano ba yung sinasabing mahiwagang pangyayari, di ba? Di ba? Sabi ni Enrico Blesa, magkakutsaba ang Senado at ang Korte Suprema. Tapos tandaan nyo, ito na lang. Ito na lang. Magsesesyon ang Senado, July 29. Diba? Magsesesyon. July 28, opening session. Pero doon kasi mag-i-elect ng officers ng Senado, tapos sa pagkahapon magsusona. Pag July 29, magsesesyon uli ang Senado. Pag-uusapan na ang impeachment. Kapag hindi pinatay ng Korte Suprema yung impeachment before niyan, hindi pwedeng hindi pag-usapan ng impeachment. Matiteknikal sila Chis niya. Nakukuha nyo? Mga kabunyog, mga kababayan? Kung hindi pinatay ng Korte Suprema ang impeachment noong July 25, pag-session sana ng Senado ng July 29, hindi pwedeng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Bakit? Nasimula na nila yung impeachment. Pangalawa, anong nagbabawal sa kanila? Anong nagpipigil sa kanila na wag mag-convene? Di ba? Mahirap ni Chis, i-delay. Anong sasabihin niyang rason? Bakit hindi sila magko-convene sa impeachment court? Di ba? Pero, dahil naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema ng July 25, may rason na ngayon si Chis na wag nang i-convene ang impeachment court. Everything makes sense. Attorney, sabi ni May Farin. Di ba? Bakit nagmamadali naman ang Korte Suprema? Sinabi na rin yan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Ayaw na ng Korte Suprema na mag-session pa ang Senado bilang impeachment court. Pinigilan na yun. Bakit napaaga ang desisyon ng Korte Suprema? Sabi ni Kenny Girardi, yun. Kasi magsesesyon ang Senado, pag nagsesyon ang Senado, may magmo-motion dyan na magsesyon sila bilang impeachment court. I-convert na bilang impeachment court. Pag kinonvert bilang impeachment court, ano na yan? Mahihirapan silang patayin ang impeachment.
mahihirapan silang patayin. Bakit? Marami kasing senador na tatakbo sa re-election sa 2028. Ayaw nilang malagay sa alanganin.